Good morning, welcome to my channel. This is Ander Ravino TV Tech. Meron tayong tanggap isang Samsung na 40, isang Samsung na UE43T 520 2AG. Yan. Ang complaint ay bigla na lang namatay habang pinapanuuran. So, saksak natin. Kung mapapansin dito, walang kulay ng ilaw or hindi umiilaw yung kanyang power lead indicator. So, sana'y magawa natin to. So, bunutin natin. At shout out sa lahat ng mga nandyan, sa lahat ng mga nanonood sa aking YouTube channel, sa lahat ng mga sumusuporta. Shout out sa inyong lahat. Ito, nabuksan ko na siya at titingnan natin. Yung capacitor ay ito. Kala ko nabalatan, di pala. Meron siyang aluminum case. At magbi-visual check tayo kung merong mga pumutok or anumang hindi ka nais dito sa ating circuit. Visual check tayo. Nabuksan ko na at mag-check tayo. Yung kanyang fuse ay buo. Yung kanyang regulator kung merong supply na naka-stack. Wala. So, check natin yung mga diodes. Ito ang malaking diode. Ito yung ating i-check. Supply yata ito sa ating backlight. Ito sa backlight natin. Check natin. Ayan. Okay. So set natin sa 0. Tingnan natin kung 2 short siya. Okay. Tapos kailangan nating tanggalin yung ibang diode. Tingnan natin. Wala naman. Tanggalin natin yung isang paa sa ating diode. Kailangan natin dito yung mataas na init kasi back to back siya or double sided. Nakaparallel po ang diode na ito na dalawa. Tingnan natin. Yan. Tingnan natin kung saan sa dalawa yung short na diode. Okay itong isa. Itong isa yung short. Ito okay pa. Tingnan natin kung may leakage. Meron. So kailangan natin palitan yan. X1 key. Meron siyang leak. Tanggalin pa natin yung isa. Short. So ito yung isa, yung short. Short talaga. Hanap muna ako ng kapalit na diode. Ito yung aking pampalit na 5 amperes SR5150. Ito yung ating papalitan ay MBR5H150SS. Ito yung ating ipapalit na diode. I-tester ko muna. Okay. So balik ta rin. Wala. Tapos
Forward natin o reverse. Wala oh. Okay. So itong dalawa, ito siya yung sira. X1 tayo. Tapos test natin. Short. Yung isa 2 ohms lang, 3 ohms. Tapos reverse. Yan o, short. Tapos dito o, short din. Okay. So sira na rin tong dalawa. Uulitin ko itong ating bago kasi hindi nga nakita pala yung aking pag-test. Ayan, 3 ohms din yung kanyang forward. Ang reverse, tingnan natin. Ayan na, wala. So ito yung ipapalit natin. Dapat walang reading sa leak check o reverse checking. Ikakabit ko muna. Napalitan ko na yung diode at nakaground na yung tester natin. Tapos titingnan natin dito yung light indicator kung iilaw na siya. Lagay muna natin yung ating plug. Tapos dahil buo naman yung fuse natin ay hindi na tayo magdududa na may short circuit. At na-check ko na rin yung secondary initial checking natin ay yung mga diode ay okay naman. So dito dahil nga itong diode na dalawa lang na supply sa ating backlight ang kanyang sira, so napalitan ko na at nakaready na tayo, nakaabang yung tester natin gawa ni Sir DIY Pinoy Technician Official. Ayan yung hybrid ESR meter. Shout out kay Sir Pau DIY Pinoy Technician Official. Ayan yung tester natin, voltage check natin. Ito po ay ESR, may kasamang ESR, backlight tester, sound injector at signal finder. Pero yung kanyang voltahe na AC at DC at resistance niya ay ganun pa rin. So saksak na natin, tingnan natin kung ilaw na. Ayan, umilaw na yung kulay pula at yung backlight natin ay kumukurap-kurap. Tingnan natin kung uminit. Hindi naman uminit yung ating diode. Ulitin natin. Umilaw ang kulay pula. Off muna natin. I-check ko muna yung kanyang backlight. Ngayon, testing natin dito. Ayan o. Malinaw. Kita ba sa butas? Kung hindi makita, basta umiilaw siya. Meron 55 volts. 55.3. So, okay yung kanyang backlight. Ayun. Umilaw na yung ating TV. So meron na tayong backlight, umilaw na, at ayun, tapos meron na display, naka audio video, sign, no signal. Ayan, so umilaw na at goods na yung ating backlight. Umilaw na. So push muna natin at isarado natin. Kinapa-kapa ko yung kanyang diode ay hindi naman mainit. Andarin natin uli. Tapos tayo natin tumunog. Yan. Tapos may ilaw na yung ating backlight. Yan. Hindi lang makita kasi maliwanag yung aking ilaw. Patayin natin yung ilaw. Ayan, di ba? So yung mga butas-butas ay may ilaw na. Yan o. Tapos meron na yang no signal na display. Tapos bunutin natin at kapain yung diode. Hindi naman nakakapaso. Ayan o. Tinagalan natin ng ating daliri. Ayan, hindi naman nakakapaso. So sa sobra lang sigurong gamit kaya nag-overheat yung diode kasi nga kadalasan daw ay nakatulugan na lang yung TV na umaandar. Kaya yon na overuse lang yata yung dahilan ng pagkasira ng kanyang rectifier diode na supply sa kanyang backlight. So okay na yung ating unit.
meron ng display. So bunutin muna natin at isarado. Babalik na natin yung kanyang mga screw dito sa likod, yung kanyang mounting screw. Itong aking ginagawa ay smart TV po ito. Nagkataon lang na wala tayong internet ngayon kasi hindi pa kami nakabayad. Kaya gagamitan natin ng DVD player. DVD player na muna gagamitin ko. Dahil ginagamitan naman ito ng signal. Kaya naka audio video. Ayan, meron ng lumabas. Mute muna natin kasi para hindi tayo copyright, kaya na-mute ko siya. At ayan, kung makikita dito sa ating video ay normal, walang guhit, walang problem yung kanyang picture. Tagilid lang yung ating pagkalagay ng TV, pero ginagamitan natin ng DVD player muna para maipakita natin na okay na. So ito na ngayon, naka-mute lang tayo. Meron yung sound, lagyan natin ng sound. Ayan o. Yan, para iwas lang tayo sa copyright. Ayan o. Ito, tingnan yung mute. Ayan, so okay na yung TV. Testing ko lang ng matagal para malaman ko kung bibigay yung nilagay ko na diode o tuloy-tuloy na siya, kasi hindi naman mainit nung kapain ko siya habang tinitesting kanina. At ngayon tinakpan ko na at ititesting natin uli para malaman natin kung okay na yung diode na nilagay ko. Brand new din yun at para din yun sa backlight, kasi yung ginamit natin ay ayaw naman, magkaparehas naman sila ng specification na 5 amperes na 150 volts. So dalawa yon, ibig sabihin 10 amperes yung nagdadrive na diode sa ating backlight. So ayan, okay na yung ating unit. Testing na natin at hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Nga pala natin dyan sa Dao Capiz, yung family Aguilion, sila Manangini at Manong si Kasaroni. Yan, shout out sa inyo. Ito na yung inyong TV, gawa na. Ayan, bye bye.